Naglabas na ng subpoena ang National Bureau of Investigation o NBI laban sa 3 vlogger na inakusahang nagpakalat ng maling impormasyon sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alright, isang masaklap na balita ito mga kababayan. Inihayag na ng Malacanang na naglabas na ng subpoena ang National Bureau of Investigation NBI laban sa 3 vloggers na umano'y nagpakalat ng fake news o maling impormasyon patungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kabilang sa mga tinukoy sa reklamo ay sila Eloy Bugris, the Queen of Revelations, Rigondola Ping at Craig Underpal. So ayon sa NBI, inaasahan ang 3 vloggers na humarap sa investigasyon. At magpaliwanag daw ang mga ito hinggil sa kanilang mga pinost sa social media. Dahil nga po sa balitang ito, hindi maiwasang magsalita ang isa pang kilalang vlogger sa gitnang silangan na si DJ Zurdo Salanap. Naglabas na ng subpoena ang NBI laban sa 3 mga vloggers na di umano nagpapakalat ng fake news at isa po dyan, si Eloy Bugris, the Queen of Revelation na nakabase ngayon sa Dubai. Agad-agad naman ito kinontra ng mga netizens na ang bilis kumalat ito, ang bilis umaksyon ng gobyerno laban po dito, pero tila mabagal ito sa mga totoo at malalaking isda sa paghahabol ng NBI. Dagdag pa nito ng mga netizens, ang NBI ba ay para dito na lang sa mga maliliit o sa mga chismisan lang o sa mga ordinaryong mamayan na mismo walang ibang ginawa kundi ang magpapaabot ng hinaing frustration sa gobyerno, ngunit tila nagbubulag-bulagan ito sa totoong kaganapan o pangyayari o sa mga dapat ito na habulin ng gobyerno. At isa po dyan na nagpapakalat mismo ng maling impormasyon ang gobyerno. Paano nga ba ito malulutas? Paano ito masasabi na ang isang impormasyon ay disinformation o fake news o kung mismo ang gobyerno naman ay nagpapakalat o nagpapaabot o nagpapahayag na ibang definisyon o mali-mali kagaya na lang ito nakaraan na mismo walang iba po dyan ang Pangulong Bongbong Marcos ay naglabas na nahuli ito, inanunsyo niya opisyal ito sa lahat ng mga pahayagan at mismo sa kanyang press conference na nahuli ito ang tinaguriang the fugitive na si Saldico at kasalukuyang nakaditine. Ayon pa mismo, nakaditine ito sa Czech Republic. Pero kalaunan, pinabulaanan ito at kinontra ito dali-dali naman ni Spokes Harry Roque, former presidential spokesperson ni Pangulong Duterte, na ito ay isang fake news. At pinatunayan ito nang pumunta o nagpadala ang Pangulo o na mga kinatawan ng ating pawalaan, ng ating DOJ at ng Department of Foreign Affairs sa naturang bansa at doon kinumpirma na mismo wala na si Saldi at hindi nakaditine at kailanman hindi ito naaresto. Dali-dali naman ito pinabulaanan at pinanindigan ni Presidential Community Officer po dyan, Ayusek Claire Castro, na ang pagkasabi ng Pangulo ng nahuli ay hindi sa ibig sabihin ito ay naaresto o naditine. Pinalitan pa niya ito, ang pagkasabi ng nahuli ay maaaring napahinto, napastop at mismo napatigil ito. Yun ang mga naratibo na klaro ito sa taong bayan na tila may pagtatakip ang gobyerno, may pinapaboran ito. At higit sa lahat po dyan, ang kuro-kuro at mananatili lang po dito na ang isa sa mga normal na mamamayan, mga maliliit ito na walang ibang hinaing kundi ipapaabot ang maliit na boses na nagrepresenta sa taong bayan na dapat bigyan ito ng solusyon, pakinggan ng gobyerno ay tila pa ito kinikitil, tila pa ito hinahabol. Kung magpapatuloy ito ang ganitong klase, tila nga naman ito ba isang diktador na ang ating gobyerno? Nasaan na ang malayang makapagpahayag ng opinyon o kuro-kuro at lalong-lalo na pagpapaabot ng mga hinahing sa gobyerno? Abangan po natin ang masunod mga detalye habang po tayo nagpapatuloy po dito sa pagpapatrolya sa gitnang silangan, sa panig ba ng mundo at sa mga kaganapan po dyan sa Pilipinas. Inyong lingkod, bantay ng OFW, DJ Zurdo Salanap. Ito naman ang ating opinion sa 3 vloggers na nasupuena at sa pamahalaan mga kababayan. Unang-una siguraduhin muna natin ang ating mga pinopost sa social media, lalo na patungkol sa kalusugan ni Bongbong Marcos Jr. ang nadawit. Kailangan po mga kababayan solid ang ating bitbit na ebidensya, lalo na't isang bangag di umanong presidente ang ating tinutumbok. Katulad niyan, nasa bansang Dubai pa raw itong si Eloy Bugris.
isang malaking abala ito para sa kanya mga kababayan. Samantala ito naman ang aking opinyon para sa pamahalaan. Una, kung hindi naman totoo ang mga akusasyon ng tatlong vloggers ang dapat po dyan maglabas kayo ng totoong medical report patungkol sa kalusugan ni PBBM nang sa ganun mapahiya ang mga vloggers na nag-akusa. Kaso ang nangyari kasi mga kababayan, nagsayang pa ng oras ang gobyernong ito para patulan ang mga maliliit na vloggers. Bakit hindi na lang maglabas ng medical report nang sa ganun matapos na ang kuro-kuro ng marami? Samantala kapag ang gobyerno nagpakalat ng fake news patungkol sa pagkahuli umano ni dating Congressman Zaldico sa ibang bansa, ay ayos lang sa kanila. Ginawa pang baluktot ang storya, parang lumalabas pa na ang taong bayan ang nagkamali sa pahayag ni PBBM. So hanggang dito lang muna mga kababayan. Maraming salamat po.